Is it okay to ask why are you here? We're being blamed for we're being blamed we're being blamed for extortion. It's not true. Sorry, can I get your name, sir? My name is Franco. I just got information that you were extorting money from Speaker No, we weren't Romualdez. extorting. We were not extorting. Okay, you were asking for 350 million pesos, is that true? No, we weren't extorting. Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Pinag-uusapan sa buong social media ang pag-aresto kay Franco Mabanta dahil sa umano'y extortion. But if you look closely at the revised penal code, you will be surprised. Walang technical crime na literal na tinatawag na extortion. So, kung walang extortion sa batas, anong ikakaso sa kanya? Bakit siya hinuli? Dito natin hihimayin ang legal strategy ng prosecution. Ang unang alas ng prosecution ay ang robbery with intimidation under Article 294. Bakit ito ang main charge? Sa batas, ang robbery ay hindi lang yung may ninakawan sa kalsada. Kapag may intent to gain o layuning kumita at ginamitan mo ng pananakot o intimidation ang biktima para ibigay ang gusto mong pera, robbery na yan. In this case, ang weapon na ginamit ay hindi baril o kutsilyo, kundi ang banta na sisirain ang reputasyon ng biktima sa publiko. Bayaran mo ako o sisiraan kita. Yan ang klasikal na definisyon ng robbery through intimidation. Ngayon, transition tayo sa pangalawang posibleng kaso, ang grave coercion under Article 286. Ano naman ang pinagkaiba nito? Under the law, ang grave coercion ay ang paggamit ng violence, threats o intimidation para pigilan ang isang tao na gawin ang isang bagay na hindi naman bawal sa batas o para pilitin silang gawin ang isang bagay laban sa kanilang kalooban. For example, kahit masabihing utang yan o may valid na basihan ang sinasabi mo, ang act na pagpilit sa kanila na magbayad o ang pagpigil sa kanila na gawin ang gusto nila dahil sa takot ay isang krimen. You are basically hijacking their free will. Pero teka, may mas mabigat na layer pa ito. Dahil ang lahat ng banta at komunikasyon ay dumaan sa digital platforms, papasok na ang Cybercrime Prevention Act. Ito ang kailangan malaman ng lahat. Under the law, kapag ang isang krimen sa Revised Penal Code ay ginawa gamit ang Information and Communications Technology o ICT, ang penalty ay automatic na 1 degree higher. Ibig sabihin, kung ang kulong sa ordinary coercion ay ilang buwan lang, sa cyber coercion, pwedeng maging taon. Technology becomes an aggravating circumstance. Now, may mga nagtatanong, hindi ba ito suppression of freedom of the press? O paano na ang lehitimong journalism? Linawin natin, ang legitimate journalism ay protektado ng ating saligang batas, no question. May karapatan ang media na mag-expose ng katiwalian. Pero may malinaw na linya o boundary. Kapag ang pag-expose ay naging instrumento na para humingi ng pera kapalit ng iyong pananahimik, ang tawag doon ay hindi na journalism. Ang tawag doon ay criminal transaction na. Ang paying for silence o hush money scheme ay walang puwang sa malayang pamamahayag. Sa huli, ang kasong ito ay isang malakas na paalala. Ang ating mga keyboard at social media accounts ay may kaakibat na responsibilidad. Ang bawat post o mensahe na may halong pananakot ay may katapat na legal na pananagutan. Ano ang pananaw nyo sa isyong ito? Comment down below. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.